Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan. Tagapagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Lilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagana. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, Lupa. O himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At tumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong bubong dagat sa Timog Katagalugan. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Isang magandang umaga na naman po mga kasama sa paggawa at namumuhunan. Ngayon po ay ika-28 ng Hulyo at huling Martes na po ng buwan na ito. Mula sa Department of Labor and Employment, ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla Malabanan. Samahan niyo po kami sa isa na naman pong makabuluhang episode ng Dole sa AFP Radio.
Ako naman po si Team Laderas, isang oras na naman po ang mayroon tayo upang pag-usapan ang mahalagang balita tungkol sa paggawa at trabaho sa ating bansa. At syempre po, bago po natin simulan ang ating programa, of course, greetings lang po sa ating ever-reliable, masipag at kagalang-galang na kalihim, Secretary Francis N. Tolentino. Ayan, at sa pumumuno nga po ni Sectol, tuloy-tuloy po ang ating pagpapatupad ng mga mandato ng DOLE at syempre kasama dyan yung pagbibigay ng dekalidad na trabaho partner para sa ating mga kababayan at para siguraduhin na sapat ang kanilang nakukuha. Ayan, pati proteksyon ay naibibigay din sa kanila. Tama ka dyan, partner. At isa nga dun sa mga good news, noong July 25, nung Saturday yan, partner, ay matagumpay na ipatupad ang unang bugso o unang tranche ng wage increase dito sa Metro Manila. Kaya naman sa ngayon ay 755 pesos na ang minimum wage para sa NCR at para yan sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman para sa agriculture sector. Ang ikalawang bugso ng pagpapatupad ng aumento sa sahod dito sa Metro Manila ay may patutupad sa darating na Enero 2027. Tama yan, partner, kasi buong 85 pesos yan, no? So, talagang tuloy-tuloy lang yung pagpapatupad natin ng mga ganyang mga programa at mga serbisyo para din sa ating mga manggagawa. Ayan. At syempre, binabati din po natin, no, yung ating mga, sana nakikinig, no, ngayon yung mga minimum wage earners po na tinatayang makakatanggap nitong wage increase na ito. Dapat kasi sila talaga yung nakakaalam, no, nung impormasyon na ito at masabi nila, no, or ma-remind nila yung kanilang mga HR na merong dagdag sahod para sa kanila, o diba? At makakaasa nga po kayo mga kasama namin, no, na magpapatuloy po ang DOLE sa pagkilos upang lalo po tayong mabigyan ng pinakamagandang mga serbisyo at programa. Siyempre, parte rin sa greetings natin, partner, ang napakasipag na Media Relations Head natin, si Sir Denver Trinidad mula sa ating Office of the Secretary. Sir, magandang umaga po at syempre good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz at syempre mapapanood nyo rin kami sa live stream sa pamamagitan niya ng aming Facebook page. Natin lamang ang Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official FB pages. Ayan, i-like, mag-comment at huwag kalimutan na mag-share ng ating episode para naman mas maraming mga kasama sa paggawa at pati na rin namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, so isa na naman pong good morning, no? Pagbati sa ating mga kasama sa paggawa at syempre sa ating mga partners sa ating business sector. Hindi po tayo titigil sa paghahatid ng mga mahalagang balita tungkol sa paggawa at empleyo sa ating bansa. Ang DOLE po, ang ating kagawaran ay patuloy din po na nagbibigay ng serbisyo upang lahat naman po ng manggagawa ay mabigyan natin ng oportunidad. Kasama na nga dyan yung mga kabuhayan, diba? Livelihood opportunities. At parte nga dyan, partner, ng pagtupad sa adhikain ay ang pagbisita ni Secretary Tolentino kamakailan sa Negros Island Region sa Visayas upang magkaloob ng 174.6 million worth of livelihood grants and employment assistance para sa mga workers, farmers at disadvantaged na mga individual sa nasabing rehiyon, partner. Yes. Alam mo, partner, napakaganda nga din ng mga naging simulang mga gawain ni Secretary nung siya ay nakasama na natin dito sa DOLE kasi talagang pumunta si Sec sa mga iba't ibang probinsya, no, rehiyon, para ihatid mismo doon. Siya mismo yung maghatid ng mga iba't ibang programa at serbisyo ng DOLE. Kaya naman po, upang pag-usapan yan ng yung pagbisita ni Secretary Tolentino sa Negros Island Region, makakasama natin maya-maya lamang
ang pinakabagong talagang Negros Island Regional Director, Attorney Randolph Pensoy. Pero bago po yan, bago tayo tumungo dyan, pakinggan muna natin ang mga magagandang balita na tampok natin ngayong umaga. Good news muna tayo. Suporta ng DOLE, DMW, TESDA at OWA para sa mga returning OFWs sa balitang hatid ni Aizel Rodriguez. DOLE, DMW, TESDA at OWA. Pinalawak ang suporta para sa returning OFWs. Mas maraming oportunidad sa trabaho, pagsasanay at kabuhayan ang naghihintay sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers o OFWs sa ilalim ng bagong kasunduan ng DOLE, DMW, TESDA at OWA. Sa pamamagitan ng Kaalaman Tungo sa Kabuhayan o K2K Initiative, mabibigyan ang mga OFW at kanilang pamilya ng skills training, competency assessment, job matching at livelihood assistance upang makapagsimula ng bagong kabuhayan o makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Kabilang sa mga pagsasanay ang artificial intelligence, digital skills, turismo, healthcare, agrikultura at entrepreneurship. Layunin ng programa na matulungan ang mga nagbabalik na OFW na magkaroon ng matatag na kabuhayan at masigurong maayos ang kanilang pagbabalik at panibagong simula sa bansa. Mahigit 3 bilyong benepisyo para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Dispute Resolution. Sa balita naman yan ni Arian Cagsawa. Mahigit 3 bilyong pisong benepisyo na ipagkaloob sa mga manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Dispute Resolution. Mahigit 3 bilyong benepisyong pinansyal ang naipagkaloob sa higit 15,000 manggagawa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga Labor Dispute Resolution Program ng DOLE sa unang bahagi ng 2026. Ayon sa DOLE, umabot sa mahigit 3,000 labor complaints ang hinawakan sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA na may 77% settlement rate at karaniwang nareresolba sa loob lamang ng 8 araw. Nakatulong din ang National Conciliation and Mediation Board na maresolba ang daan-daang labor disputes at maiwasan ang mga welga at sa pamamagitan ng conciliation at mediation. Ayon sa DOLE, patuloy nitong palalakasin ang mga mekanismo sa mapayapang pagresolba ng alitan upang maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa at mapanatili ang maayos na ugnayan ng labor at management. Suporta ng DOLE sa maliliit na negosyong apektado ng wage hike, balitang galing kay Julian Panganiban. DOLE magbibigay ng suporta sa maliliit na negosyo na apektado ng wage hike. Bukas ang pintuan ng DOLE para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na nangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Ito ang ibinahagi ni Secretary Francis N. Tolentino sa kanyang guesting sa Kapihan sa Manila Hotel nitong Miyerkules. Sa ilalim ng Adjustment Measures Program o AMP, maaaring pondohan ng DOLE ang pagbili ng kagamitan at iba pang productivity measures upang makatulong sa mga negosyo na makasunod sa bagong wage order. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng wage hike sa maliliit na negosyo habang natitiyak na maipatutupad ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Dagdag pa ng DOLE, maaaring mag-apply ng exemption ng mga kwalipikadong negosyo sa loob ng 75 araw alinsunod sa mga itinakdang patakaran at requirements. Mahigit 200 tsuper sa Batangas, bahagi ng Tupad Tuloy Pasada. Sa ulat na hatid ni Aizel Rodriguez. Mahigit 200 na tsuper sa Batangas nakatanggap ng Tupad Tuloy Pasada. Nakatanggap ng sahod ang 213 na tsuper at inspektor sa Batangas sa ilalim ng Tupad Tuloy Pasada ng Department of Labor and Employment. Layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang kabuhayan ang mga tsuper na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo habang patuloy silang nagseserbisyo sa mga commuter.
Natanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang sahod matapos makumpleto ang 20 araw na emergency employment sa ilalim ng programa. Ayon sa DOLE, patuloy itong magpapatupad ng mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga manggagawang naapektuhan ng krisis at iba pang hamong pangkabuhayan. At good news mula sa Negros Oriental sa balita ni Riz Kilala. DOLE, magbibigay ng tupad sa mga manggagawang apektado ng peste at El Nino sa Negros Oriental. Nangako ang Department of Labor and Employment na magbibigay ng agarang tulong sa mga magsasaka at sugar workers sa Negros Oriental na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation at ng El Nino. Sa pakikipagpulong ng DOLE sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental, tiniyak ng ahensya ang pagpapatupad ng tupad o Emergency Employment Program para mabigyan ng pansamantalang kita ang mga apektadong manggagawa. Ayon sa DOLE, maglulunsad din ito ng iba pang labor and employment programs upang makatulong sa mga sektor na labis na naapektuhan ng kalamidad at peste. Patuloy namang tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ang pakikipagtulungan nito sa DOLE upang mapalawak ang mga oportunidad sa trabaho at maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa Negros Oriental. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Negros Island Region, Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy. Makalipas po yan ng ilang mga paalala. Mabuhay! Negros Island Region. Ferdinand Marcos Jr. signed the measure on Thursday, June 13, seeking to create the Negros Island Region or NIR. Republic Act number 12,000, establishing the Negros Island Region or NIR, which was signed into law on the 13th of June 2024, comprising Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Economy, labor, and livelihood. The sugar plantations of Negros Occidental, known as the Sugar Bowl of the Philippines, is the country's largest sugar-producing province, contributing over half of the nation's sugar output. The main sources of livelihood in Negros Oriental include agriculture, fishing, and increasingly business process outsourcing or BPO. The province also has a developing tourism sector and some mineral resources. Siquijor's economy is also supported by a mix of a growing tourism industry, agriculture, fishing, and traditional healing practices. Agriculture remains the backbone of the region, with sugarcane, corn, coconut, and rice as key crops, alongside livestock and coastal fishing. Come to Department of Labor and Employment, Negros Island Region, DOLE NIR. Attorney Randolph C. Pensoy, Regional Director of DOLE NIR. Melissa S. Navarra, CPA, Assistant Regional Director of DOLE NIR.
Nagbabalik po ang DOLE sa AFP Radio. Sa pangunguna ng ating kalihim, Secretary Francis N. Tolentino, sinisiguro ng DOLE ang pantay at sapat na oportunidad at tulong para sa ating mga manggagawa saan mang rehiyon dito sa bansa. At para nga bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa mga naging aktibidad ng DOLE sa naganap na pagbisita ni Secretary Tolentino sa Negros Island Region, kasama po natin ngayong umaga si DOLE NIR o Negros Island Region, Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy. Good morning po, RD! Good morning, RD! Good morning, Ms. Carla and Sir Kim. It's an opportunity that you invited us in the program of AFP Radio para mapahayag din namin yung mga nangyari at yung kaganapan bilang isang regional director dito sa Negros Island Region. Magandang umaga. Yes, RD. Kung hindi po na itatanong ng ating mga tagapanood, si RD Pensoy po ay kakatalaga lang sa Negros Island Region at talaga namang sa mga unang mga weeks ni RD, talagang pumunta na doon si Secretary para magbigay ng, maghatid ng tulong sa ating mga manggagawa dyan sa Negros Island. So, diretso na tayo sa ating topic for today, RD. Kamakailan nga po ay bumisita dyan po sa Negros Island region ng ating no less than the Secretary himself, Secretary Francis Tolentino. Ano po ba yung naging aktibidad ng pagbisita po ng ating kalihim sa NIR? I-share nyo naman po sa amin, RD. At saan po ba sumentro yung mga kaganapan po sa rehiyon, RD? Salamat po, Ms. Carla, sa katanungan na yan. Isang karangalan din na isa kami sa Secretary. Alam naman natin bago pa si Secretary sa Departamento, nakita niyang bisita sa office ng Island Region. Dumating siya noong July 17, Friday. Biglaan kaming tinawagan. Nandoon ako sa Bacolod na pupunta ng Secretary para una, mabisita niya yung kalagayan ng Rion kasi bago pa kasi yung bagong constitute yung Negros Island Region. Gusto niya makita una yung opisina kasi napabalita na yung office natin ay gawa lang ng container vans, 2 container vans. So, I was so excited to hear that the Secretary wanted to visit for all the regions here. One of the regions binisita ni Secretary Tolentino. At saka yung gusto din niya makita yung mga katauhan o mga kasamahan natin dito sa Negros Island. Na sentro yung activities, yung gusto makita ni Secretary, yung kalagayan ng Rion. Pangalawa, ang mga kalagayan ng mga staff dito sa Rion. Pangatlo, ang mga serbisyo na maibigay ng DOLE o naibigay na ng DOLE. At ang pang-apat na kasi pinaalam ko kay Secretary na may isa tayong kasama na pumanaw na, si Sir Kenrick Vidaluz, na naglilingkod din sa DOLE ng more than 30 years. So, sinabihan ko sa Secretary, o yung staff niya, yung close-in Secretary at si Asik Jeff, kung pwede ma-coordinate na makapagbigay naman si Secretary for the last night vigil with the family of Sir Kenrick. So pumunta si Sir with the presence of all the DOLE officials here in the NIR, Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Nagkaroon kami ng isang gabi na pagpupugay or paglalamay sa pumanaw na kasama natin is Sir Kenrick Villaluz na nagsaservisyo ng mahigit 30 years in service sa DOLE. Bigyan din lang natin, RD, yung naging pagbisita ni Secretary Tol sa ating kasamahan dyan sa NIR. Ano pong tulong, RD, yung naipaabot po at ibibigay po ng kagawaran para po sa mga naiwang mahal sa buhay ng ating kasama dyan sa rehiyon, RD? Salamat po, Sir Kim, sa tanong na yan. Yung opisina natin sa Rion, kasi masyadong close si Sir Kim at saka parang institution na rin si Sir Kim dito sa DOLE NIR, nagpaabot ng financial assistance, nagpaslihat at saka mayroon tayong binigay na assistance sa pamilya ni Sir Kim at inaayos din natin na mayroon tayong servicing na may ipabigay sa kahit isang lamay, 2 gabi doon. At pangatlo, yung presensya ng Secretary, masyadong mahalaga at nagbigay pugay at saka karangalan kasi
si Secretary nagbigay ng mensahe nung last night ng lamay ni Sir Kem. Binigyan niya itong 3 missions ng DOLE na naaangkop sa buhay ni Sir Kem. Yung mission para sa sarili, yung mission para sa institution o sa government, at yung mission sa simbahan. 3 mission ang sinabi ni Secretary kasi si Sir Kem ay isang government employee pero isa din siyang pastor. Kaya sabi ni Sir, ganito yung mission natin, 3 mission na ipamahagi ni Sir, at narinig yun ng kasamahan natin sa DOLE at sa mga kasamahan niya sa pananampalataya ni Sir Kem. Yung sa ano naman, sa financial, yung ipaabot natin through our management, IMSD, nagbigay tayo ng financial assistance, at saka yung kay Secretary naman, yung support na may bigay sa uli lang kamag-anak, sa 2 anak ni Sir Kem, yung isa, appoint lang na isang plantilla position ng RTWPB, at saka yung isa naman ay MDS natin. So 2 anak ni Sir Kem ay hiling ko din dito sa ating department. Ayan. At syempre mula dito sa atin, no, nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni Sir Elvin Villaluz. Opo. Oo, nakakataba naman ng puso no RD at partner na talagang pumunta ang ating secretary para magbigay pugay dun sa naging kasamahan natin sa region. Oo, naging bahagi yan ng mga aktibidad na ginawa ni Secretary sa NIR. At bukod nga po doon sa pagbisita, namahagi din po ang ating kalihim. Katuwang po ang ating regional office, ang ating Negros Island Regional Office, ng mga tulong pangkabuhayan at emergency employment po. So RD, gaano po ba karaming benepisyaryo, individual o grupo yung nakatanggap po ng mga tulong na ipinamigay po natin, RD? Salamat po, Ms. Carla, kasi yung sentro ng pagbisita ni Sir ay yung pagbisita niya sa Rion, at saka gusto din namin ipakita yung mga financial downloading at saka mga assistant na galing na central office na marinig at makita ni Sir kung gaano kumikilos ang Rion. Yun sa pagbisita niya, ginawa namin isang okasyon din na the second day, sa Saturday, ay mayroon tayong awarding or tinatawag nating distribution of assistance sa mga beneficiaryo dito natin sa Negros Island, Occidental, Oriental, at saka Siquijor. Ang naibigay natin na financial assistance na si Secretary mismo ang nagbigay ng award ay umaabot ng 174 million pesos. Sa kabuuan yun ng tupad o yung tinatawag natin na tulong panghanap buhay para sa displaced advantage, at sa mga Department Integrated Livelihood Program, yung livelihood program ng DOLE, umabot siya ng 174 million na mayroong 20,000 plus na beneficiaries. Ang engagement nila ay 15 araw na pagtatrabaho. Doon naman ay may presensya ng lahat-lahat ng associations na galing sa iba-ibang mga sektor at saka represented by the 3 provinces of Negros Island, yung sa Oriental, Occidental at Siquijor. At presensya din doon sa ating programa, yung sa Saturday, ay yung presensya ng ating local government na municipal mayor, city mayor ng Dumaguete, si Mayor Chiquiting Zagarbarria, at saka yung provincial governor ng Oriental na si Governor Chaco Zagarbarria. Sa kanila namang presensya, yung ating partner, si Gobernador Chaco Zagarbarria, ay nagbigay ng service vehicle o nag-assign ng isang service vehicle kasi wala talaga tayong vehicle na magagamit dito sa Rion. Kaya nakita nila yung kalagayan ng Rion, na bagong Rion, at saka pinagmalalaki nila kasi nandito na talaga yung Rion o yung DOLE in IR region. Dito ginanap, dito ginawa, at saka may opisina kahit container vans, ay nagkakaroon na tayo ng opisina. So yung city mayor naman, yung father ni Governor Chaco, ay nag-commit during the presence sa susunod na awarding na at least magkakaroon ng 3,000 square meters na use of prop ang opisina ng DOLE. So yung existing natin na binigay niya sa atin na may 2 tayong container vans, mayroon tayong 1,000 square meters, sabi ng mayor
na gawin niyang 3,000. The presence of the secretary and all those presents, also the staff of DOLE and some of the beneficiaries. So, we-work out namin yung document, pag-usapan namin ni Mayor para naman makita natin kung saan yung location ng lupa at saka yung boundaries para makapaggawa tayo ng plano kung mayroon mang stage plan at saka building in the future na may mag-sponsor for the creation of the building. At yung gusto namin mangyari po, Ms. Carla at Sir Ken, na kasi yung DOLE ay maraming mga attached agencies. Gagawa na lang ng isang building na nandoon na yung mga attached agencies. Ng NLRC, NCMB, RTWPB. Para isang building lang at saka magamit yung lahat ng yung lupain. Ang tulong nandiyan namin, Ms. Carla and Sir Ken, is una, mapacilitate namin yung documentation of the property promised by our Chief Executive of the local government of Dumaguete and downloading of funds by the help of our congressional assistants, yung mga kongreso natin. Siguro ganun yun. At saka nakuha din si Sec kasi yung pagbisita niya, andito yung mga partners natin, yung sa stakeholders, sa Regional Tripartite Industrial Peace Council, sa Tripartite Industrial Council, sa management, sa labor, at saka yung RCC, yung Regional Coordinating Committee. Dito sila, yung TESDA, yung RC, yung CMB, RTWPB. So, nagkaroon tayo ng, parang yung bisita ni Sec ay hindi lang pagkonsultan ng mga kasamahan dito sa DOLE, kundi lahat ng sectors na kausap niya, kung ano yung mga kasalukuyang sitwasyon, hinaing, at saka yung issue ng RTWPB kasi i-constitute pa natin yung NIR RTWPB. So we are looking forward, nagtatanong sila kung kailan. So si Secretary said na mangyari yun kasi mayroon naman tayong NIR at saka yung tinatawag natin yung Regional Tripartite Wage Productivity Board na wage adjustment o wage increase ay dahil din sa batas. Pinaliwanag ni Sec na yung mga ganon ay dahil sa mandato ng batas kaya hintayin natin kasi yung ibang riyon sa nasabi nyo na Ms. Carla and Sir Kim na yung NCR nagkaroon na ng wage adjustment by reason of their anniversary. Ibang region na naman nag-anticipate. So after siguro ng wage hearing and determination ng Region 7 at Region 6 kasi ang NIR was composed by Region 6 and Region 7. So after siguro din na nagkakaroon ng wage adjustment and deliberation and wage adjustment, baka we can have also the after the constitution of our RTWPB, magkakaroon ng wage adjustment din sa ating rehiyon. Ayun. So nakakatuwa namang malaman po, RD, no, yung support ng ating mga partners po dyan ay talagang active, vibrant yung support ng ating mga partners dyan sa NIR. At talagang meron na tayong vehicle, meron ng lupa na ibinibigay para mas ma-expand pa natin at napakagandang plano din o vision din ni RD yung na-share kanina ni RD partner na yung lahat ng opisina ng DOLE nasa isang lugar na lang or nasa isang building para syempre mas madaling maghatid, mas mabilis maghatid ng serbisyo tsaka mga programa. Oo, tama partner. Unti-unti nga no, nararagdagan yung mga resources natin para nga mas mabilis na ma-access ng mga kasama natin sa paggawa at namumuhunan. Syempre, yung mga programa at serbisyo ng Negros Island Region. Specifically para sa mga workers natin dyan nga sa Negros Island. Yes, bukod po sa nabanggit po na ninyo RD na pagbisita ni Secretary Tol doon sa yumao nating kasama sa region, pati na rin po sa livelihood and emergency employment activities. Ano pa pong mga activities o kaganapan yung nangyari po sa naganap po na pagbisita ni Secretary Tol dyan sa NIRRD? Salamat po, Sir Kim, na hindi ko na nakalimutan na yung last night lamay dito, Sir Kim, ay doon din malapit yung lamay yung American biologist na si Sir Ken Carpenter. Yes. Kakilala pala yan ni Secretary kasi isang may okasyon din nag-meet sila at saka si Sir Ken, yung si biologist, yung lumaong si American biologist Ken Carpenter, yung pinaslang, ang malaking contribution niya sa atin sa bansa kasi isa siya sa nagtatag ng West Philippine Sea. Parang isa siya doon na parang nagbigay ng wisdom at saka
yung opinion or upon his studies and recommendation, nagkakaroon tayo ng West Philippine Sea. So pumunta si Sec, nagbigay lamay at pugay din sa kanyang sa yumaon nating isang American biologist na nakapagbigay din ng karangalan at isang malaking contribution sa ating lipunan, particularly sa West Philippine Sea. Ang naman Sir Kim, nakausap din nag-ano din si Sec kung ano yung mga katanungan ng ating mga sektoras. Halimbawa yung mga question ng mga assistance. Ang sabi ni Secretary na itong Rio nito ng DOLE ay hindi lamang isang Rio na ilagay natin sa mapa, kundi ito ay isang Rio na magbigay karangalan para mabigyan ng magandang karangalan at sa kaserbisyo sa mga empleyado, sa mga workers, at sa mga management, at sa mga stakeholders. Mayroon din katanungan ang mga peso managers natin. Kung ano bang ni Sec, kaya sabi ni Sec na i-institutionalize muna ninyo. Gusto namin na maging kayo capacitated din lahat ng mga peso managers dito natin sa Negros Occidental, Negros Oriental, and Secure. At sa pagbisita ni Sec noong Saturday of July 18, nandoon yun si Governor Chaco Sagabarya, ay talagang nangyari ang isang peso manager sa provincial ay na-institutionalized. Sinabi, kaya magandang pangyayari yun kasi it was announced that by the governor that the peso managers of the province is now institutionalized. So, welcome sa amin yun sa karangalan kasi pagdating ni Sec, mayroong mga assistance na ibigay, mayroong mga promises ng mga partners at saka yung target din ng peso na maging capacitated through institutionalization. So, din-work out namin at nagbigay ng example yung Negros Oriental na naging capacitated at naging institutionalized na yung peso manager na. Ayun. Napaka-importante po, RD partner, no, yung binabanggit ni RD na institutionalization ng mga public employment service office sa isang rehiyon o sa isang probinsya kasi sila yung katuwang natin sa pagbibigay ng trabaho, ng employment opportunities para sa ating mga manggagawa. So sila yung parang presence ng DOLE doon sa mga munisipyo level. Meron na nga ding, if I'm not mistaken, may barangay level na din. So, na mga peso. So, napakagandang development po yan para sa isang bagong rehiyon, sa isang bagong leadership sa rehiyon na nagkaroon tayo ng peso institutionalization kaagad. Ika nga, partner, step by step na ginagawa para magkaroon ng mga mekanismo, maitatag yung mga mekanismo na kinakailangan para mas mapabilis pa natin yung pagbibigay ng mga programa at serbisyo sa ating mga manggagawa at namumuhunan sa rehiyon. Ayan. So RD, ito nakapagbigay po tayo ng halos napakalaking mahalaga na din po, 174 million po no na livelihood tupad. So ano pa po ba ang maaasahan po ng ating manggagawa dyan po sa Negros Island region? Kasunod nga po nitong pagbisita ni Sec at kung ano nung mga developments po na nangyayari po dyan sa rehiyon. RD? Ganito po yun din, Miss Carla, kasi si Sec, gusto niyang yung plantilla position ng departamento na mabigyan tugon at pansin sa central office. Kaya pinapalo up na mayroon lang kaming 30 plus, sabi ni Sec, bigay mo sa akin para mapausapan natin si Director Bena para marami tayong serbisyo na mabigay. Kasi nalaman ni Sec na out of the whole region, 30 lang kaming plantilla, more than 33. Kaya yung iba naglipatan na sa RTWPB, pumunta na sa NLRC, pumunta na sa DepEd. Sabi ni Sec na bigyan ng tugon, saka kulang kami sa isang sasakyan din, kaya nagbigay na yung province. Sabi ni Sec na baka tinawagan ako ni Sec Warren at saka ni Administrative Service Director si Director Aina na padala daw yung isang inuban dito sa Rion. At saka ang masabi ko lang kay Sec yung presensya ni Sec nakapagbigay ng yung energy sa amin karangalan at marami pa kaming maitaguyod at may serbisyo na yung programa natin sa employment facilitation, social welfare protection at saka social ameliorations
and social services and benefits ay may bigay namin dito sa region. At saka yung isang hamon ngayon, Ms. Carla and Sir Kim, ay yung disease na yon na tinatawag nila RSSI, yung Red Stripe Soft Scales Insect. Parang nagdeklara na yung ibang probinsya, yung Negros Occidental, ay nagdeklara ng state of calamity by reason of their RSSI. At saka yung Negros Oriental, baka sa pagkaalam ko, nagdeklara na rin na state of calamity. So sinabihan ko si Sec during the visit at saka yung provincial governor na nag-propose na kami. Tinignan na namin yung data ng affected workers and farmers. Kaya doon sa data natin nakukuha, yun ang basis natin for the request of financial assistance for livelihood and emergency employment. Kasali na rin doon yung mga kasama natin at kaibigan na napinsala o nasalanta na yung pagputok ng Kanlaon, yung Mount Kanlaon. So, sinabihan ko at saka we are proposing na for the rest assured na dito sa Rion, kahit maliit lang yung mga plantilla positions ng mga inspectors namin, ay hindi siya hadlang na makamit namin na bisitahin at saka gamitin yung Article 128 ng Labor Code, yung visitorial power ng DOLE na mabigay ang tamang labor standards of minimum wages at saka conditions at saka occupational safety and health and the benefits of the workers. So, ang ano lang namin ni Secretary, pag madagdagan kami ng dagdag na plantilla positions, mas marami pa at malawak na serbisyo ang ibigay namin sa Negros Island region. Yung 2 islands, 1 region in Iran. We know already newly established na partner ang regional office, pero po para sa mga nakikinig sa atin at sumusubaybay, kung may mga katanungan po yung mga manggagawa at namumuhunan sa NIR, saan po ba at paano nila maaaring maabot ang Dole Negros Island Region RD? Salamat po, Sir Kim. Ako, bago pa po din sa region, yung July 6 pa ako na nagkakaroon ng... Wala pang isang buwan. Ang tawag dito, yung assumption dito. Ito yung contact number na ibigay ko. 0995-185-7409. 0995-185-7409. At saka yung email address natin, Sir Kim and Ms. Carla, nir@dole.gov.ph. At meron din tayong FB page ng Dole NIR or Negros Island Region. Doon pwedeng doon ipadala ang mga kahilingan, reklamo or mga concern ng ating mga kasamahan or mga kasama natin or mga constituent labor man o management o kahit sino man na magdulog ng mga concern at saka mga reklamo sa ating pages na ibigay natin dito sa newly created region. Yung 2 islands, 1 region. 2 islands, 1 region. Ayan. At this point po, RD, kunin na lamang po namin ang inyong mensahe para sa mga manggagawa, namumuhunan, at syempre yung mga very supportive po nating mga katuwang na ahensya dyan po sa NIR. Go ahead po, RD. Sa aming mga kasamahan dito sa NIR, isang karangalan, nagkakaroon na tayo ng isang Dole NIR region. At sa lahat ng mga kasamahan natin, sa ahensya or agencies in different government, we are so proud of telling that our Negros Island region is now fully operational at Bahong Pandan, Dumaguete, which we have a regional office, and we also have assistant regional directors. And we also ask our partners, our workers, that sila din ay magiging katuwang namin, that they can be our eyes and ears for the implementations of our program here in Negros Island region. Hindi namin kaya dahil sa liit ng mga kasama namin, pero dahil sa tulong ng mga kasamahan natin manggagawa at sa mga constituent, that you can be our extended help, extended ears, and extended eyes for us to do our program, our duty of the Dole NIR here in Davao Region. Inanyayahan ko kayo at we are so happy and glad that the Secretary had also here visited in our region. Thank you very much, Ms. Carla and Sir Kev, for this opportunity of interview and
showcasing the programs and activities that we have done here in our region, in IR, 2 islands, 1 region. 2 islands, 1 region. Yes, thank you very much din po, RD Randolph. Alam po namin, very busy po kayo dyan dahil syempre patuloy po yung ating pag-develop o pag-establish po ng ating regional office dyan. Pero tinanggap nyo pa rin po ang aming imbitasyon. Maraming salamat po, RD. Thank you so much, RD, and stay safe po. Thank you. God bless, God bless. More power po sa Dole NIR. At narinig po natin si Dole Negros Island Region Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy. Pwede nyo pong tignan ang mga programa at serbisyo ng Dole Negros Island Region sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang Facebook page. Hanapin lamang ang Dole Negros Island Region at nabanggit nga ni RD kanina, partner, pwede kayong tumawag sa kanilang hotline para sa inyong mga concerns. I-dial lamang ang 0995-185-7409 o kaya pwede kayong mag-email sa nir@dole.gov.ph. Ayan. At syempre po, no, pwede rin po kayong tumawag sa aming Dole Hotline 1349 kung may iba pa kayong mga labor-related na tanong o nais malaman o di kaya ireklamo. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Pwede rin po kayong mag-email sa hotline 1349@dole.gov.ph o mag-send ng direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin po ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment -Dole, at i-follow na rin kami sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type nyo lamang po at dolegov_ph. Ayan. Makikita nyo rin po kami sa Viber sa pamamagitan po ng ating Viber Community Channel, #Serbisyong-Dole. At isang oras na naman po ng makabuluhang usapan ang ating napagsamahan mga kasama sa paggawa at namumuhunan. Abangan sa susunod na episode kung anong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming kagalang-galang na kalihim, Secretary Francis M. Tolentino, sa mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at gayon din sa Dole Negros Island Region at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po si Carla Malabanan. Abangan niyo po ulit ang ating susunod na episode para sa iba pang programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.